Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel, Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito po sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan mga ka-review natin, no? At eto nga, matinding utos ni President Marcos, militar pinaghahanda lahat. Sara ginulat lahat, China na shock. Yan mga ka-review natin. Patungkol po riyan ng ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo, no? Kung meron man po, no? Yan, ha? Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video. Yan mga ka-review natin, ha? At wag din pong kalimutang mag-subscribe, kaya News PH, yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Mag-subscribe na po kayo kay News PH, yan mga ka-review natin. At ito na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po, shock kay BP Sara, utos ni PBBM, humanda lahat, bangungot ng China. Yan mga ka-review, ha. Uy, grabe naman ito, ano? Ano kaya masasabi niyo rito? Vice President Sara Duterte, may mga pahayag tungkol sa away ng Ukraine at Russia. Tapos, meron ding pahayag sa problema sa Israel at Hamas. Pero, kaya malaking pero, bakit? Wala siyang anumang pahayag tungkol sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at Pilipinas. Bakit kaya gano'n? So, nagtatanong lang mo tayo. Inuulit ko, meron siyang mga statement, pahayag tungkol sa gusot. Halos magdadalawang taon ng away ng Ukraine at Russia at itong bagong mainit na issue sa Israel, Hamas sa Middle East. Pero itong dekada na problemang ginagawa ng China sa Pilipino, pag-agaw, panghimasok sa West Philippine Sea, water cannon, laser, pagbangga sa ating mga mangisda ng araw, at yung pong pagbangga lately to sa ating resupply. Wala pa rin tayong madinig kay Vice President. Bakit kaya? Hindi yata sila anong interesado dyan. Ano po inyong masasabi doon? Okay? Sunod na pag-usapan natin, eto. So yan mga ka-review natin, ano po ang inyong opinion dyan, ha? Dito sa pagiging tahimik, no, ni Vice President Sara Duterte. Yan, nagtatanong po tayo, gaya ni Sir Mike Abe, kasi hindi po natin alam, wala kasi siyang sinasabi, no? Bakit kaya hindi siya nagsasalita, or tahimik siya dito sa issue sa West Philippine Sea, mga ka-review natin? Hindi naman sa pinangungunahan natin, pero opinion lang natin ito, ha? Maaari kayang ipinauubayan niya na lang, no? Kay President Marcos itong sigalot, no, sa West Philippine Sea. At ayaw niyang mag-take part, no, dito sa para masosolusyonan itong West Philippine Sea issue. Pero yun nga po mga ka-review, yun nga po yung tanong, bakit hindi siya makapag bigay ng reaksyon dito, pero yung mga sa Ukraine, sa Iran, nagbibigay po siya ng mga komento, no, mga ka-review natin, which is, ano ba ang mas mahalaga mga ka-review natin? No? Well anyway, mahalaga rin yun kasi apektado rin naman tayo dun, no, through price hike, no, yung mga presyo tumataas na po dahil po sa mga digmaan, no, ng pandaigdigan, no. Pero di ba, as a Vice President din naman, you have the right to say something dito sa West Philippine Sea, di ba? Pero right nga po mga ka-review, di ba mga ka-review? Choice niya po yun kung ayaw niyang magsalita at magsalita. Well, anyway mga ka-review, ano po ang inyong opinion? Kayo po, baka may alam kayo kung bakit, di ba? I-comment nyo po. Palagay ko, marami magkakaroon ng reaksyon dito. Kailangan ba natanggapin pa ng Pilipinas ang mga infrastructure project o ino-offer ng China dito sa ating bansa? Tanong po yan kasi alam niyo bakit? Di ba na-discuss ko na, meron tatlong mga project tayo. Yung isa ay sa ilalim ni Duterte. Tapos ngayon yung dalawa ay dito sa ilalim ng Marcos administration na parehong pinangako ng China na sila mag-sponsor, sila ang tutulong dito, magpipinas dito, parehong nabitin, lahat na wala.
yung Mindanao Railways Project, yung Metro Manila to Bicol Railways Project, at yung Subic-Clark Railways. Lahat yan i-sponsor ng China, nabitin, nawala na sila, hindi na po natuloy. Ngayon, may pahiwatig yung Chinese embassy, yung ambassador nila rito. Willing parang daw silang tumulong sa infrastructure project. Wow, panipaniwala pa kaya yan. Nag-react lang siya dahil pumutok na sa balita, pumutok na ilang araw na, 2 araw na pinag-uusapan yung hindi nila pagsunod sa kailang unang pangako na sila'y mag-i-sponsor, magpapautang sila, maglolon tayo, di naman hiningi, maglolon ng Pilipinas sa kanila para sponsoran yung mga project na yan, wala namang nangyari. Tapos na maging controversial at nag-viral itong isong ito. Ngayon, ang Chinese Embassy dito sa Manila, naghahayag ngayon, nag-o-offer na siya. Gusto rin nilang tumulong sa Pilipinas. Wow! Kaya nga, magkaka-interest kayo rito. Sa tingin ninyo, dapat pampaniwalaan yung mga yan. Dapat pantanggapin yan. Malaya po kayo makapag-comment. Ipaparinig ko sa inyo ang isa. So yan nga po mga karibyo natin ha. Ito na po yung bangungot ng China mga karibyo natin. Nagsisimula na po no yung kanilang mga problema no. Hindi man sa West Philippine Sea, dito man lang tayo makagante no mga karibyo natin. Ha? Inaantay ko nga Inaantay ko nga mga karibyo natin na mag-comment po itong mga pro-China mga karibyo natin kung ano po ang kanilang masasabi dito sa pag-stop no na mga ginagawang infrastructure. Ayan mga karibyo natin na ginagawa ng China or sponsored by China mga karibyo natin. Marami pong nag-comment mga karibyo natin na sinasabi nila na this is good kasi nga po 'di ba yung mga made in China po is madaling masira mga karibyo natin, which is totoo naman po 'di ba mga karibyo natin. Lahat po tayo witness no or makakapag bigay ng testimony 'di ba? Para masabi talagang na madaling masira ang mga made in China, 'di ba? Lalo na itong mga train na ito, railways mga karibyo. Sinabi ko nga last vlog mga karibyo natin na mahirap po kung sila pa rin ang magpapatuloy nito. Kasi nga po, di ba, mga galit ito sa atin, baka isabotahe yung paggawa nitong mga train na ito at magkaroon ng, di ba, hindi man ngayon, pero pagdating ng araw, mga karibyo natin, baka lumuwag na mga tornilyo niyan at magkaroon ng aksidente, di ba? Syempre, iwas na muna tayo dyan sa mga China na yan, mga made in China, ha? Para naman maging safe po ang ating bansa. Di ba? Anong mali natin yung mga cellphone, let's say na lang na may mga made in China nga cellphone mga review. Paano pag isang pindot mo lang diyan pumutok yan mga ka-review? Di ba? Eto na nga. So sinasabi ng professor kahapon na matindi ito. Kasi magtataasan ng presyo. Ngayon ba, hindi nagtataasan ng presyo, di ba mga ka-review natin? Kaya sabi ng isang nag-comment, okay lang yan, maano rin natin yan. Ma-overcome din natin yung mga presyong yan, no? Which is tama naman po sila, no? Mga ka-review natin. Isa po sa maganda at pagpapatunay lang na talagang malakas ang suporta ng ating Pangulong Marcos sa ating military. At katunayan dun po sa pinakahuling nangyari sa Malacanang, nanumpa ang mga bagong general. Kanya pong pinaghahanda. At sinabi niya sa ating mga military na ang anuman na mga pangailangan ng bansa ay dapat paghandaan. At kayo na po ang makakapag-comment, makakapagbigay ng anumang reaksyon dito po sa ipaparinig ko sa inyo dahil mula po yan sa ating Pangulo. Mahalaga po ang kanyang mga statement ng Pangulo at sinasabi ng Pangulo sa harap ng ating military. Dahil nga husay na nagpapataas ng moral, nagpapalakas ng loob at lalo po magiging active at magiging maayos ang mga trabaho ng ating mga military. Pakinggan natin ang naging pahayag ng ating Pangulo. Defense Secretary Gilbert Teodoro, the other members of the Cabinet present, the AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr., and the Major Service Commanders, the newly promoted officers of the Armed Forces of the Philippines, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, and of course, I should add, the families of our newly promoted officers. Good afternoon. Allow me to extend, first of all, my warmest congratulations to all the newly promoted senior officers of the Armed Forces of the Philippines, including our AFP Chief of Staff, General Romeo Browner.
I wish all of you the best as you embark on this new chapter in your respective careers. As you now prepare yourselves for the myriad challenges that lie ahead, let us all take pause and be reminded that coupled with these promotions are greater responsibilities and duties. These will strain and test the mettle of your character, integrity, loyalty, and professionalism in the fulfillment of your sacred duty of protecting and defending our people and our nation. I, along with the nation, expect all of you to perform your duty with strength of character and utmost integrity, loyalty, and professionalism, qualities fundamental and core to the service as officers in our nation's armed services. I place emphasis on this at the outset in light of the continuing changes and emerging developments in our nation's evolving security landscape. Your new positions and ranks shall place you at the forefront, both familiar and new and novel defense and security challenges that we now face. You must not only anticipate, but you must also be ready to adapt and respond to emerging national security and defense realities that exist in our country and in our region. While it is noteworthy that we see positive and encouraging developments in terms of our internal security situation, there remains much to be done. We must maintain our vigilance and guard against those actors, whatever nature or form they may take, who would threaten and jeopardize the peace we have striven and fought for all these many years. So I enjoin you to help ensure that the communities once beset by conflict are benefiting and continue to benefit from the gains of peace and our numerous development interventions. For the progress of our nation and the welfare of our people are underpinned by the peace and the stability, the security of our communities. As the new leaders of our AFP, you are expected to help ensure that the armed forces will be more agile, flexible, and responsive to better address emerging issues confronting our nation. We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. I urge you to further enhance joint planning and operations to ensure interoperability across all AFP units and platforms, sustain and foster greater collaboration with other government agencies and civil society groups, harnessing their respective knowledge, specializations, and technical expertise in coming up with innovative, effective, efficient solutions to the challenges that stand in the way of achieving peace and unity. As I acknowledge your well-deserved promotions and patriotic service, I also express my gratitude on behalf of our people and the nation to your families and loved ones who have shared the burden of your service. I am grateful for their selflessness and sacrifice to support you in your career and the performance of your duty for the Philippines. Be assured of this administration's unshakable commitment to their protection and their welfare, just as we in turn commit to ensure that all of you are provided with the necessary tools to perform your tasks and duties in the fulfillment of your service to our nation and our people. Join me now and our nation as we together march forward in unison towards that future that is filled with hope and pride and unbound opportunities for all Filipinos. Once again, congratulations to the newly promoted generals and flag officers of our armed forces. Mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas. So yan mga ka-review, napakaganda po ng mensahe ng ating President BBM, no? Sinabihan niya pong, di ba, dito sa mga bagong general na maghanda, no? Dahil nga dito sa mga sigalot na ating kinakaharap, no, dito sa West Philippine Sea, mga ka-review natin. So yan mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito? Shock kay BP Sara, no? Yun nga po, na-shock po ang lahat kasi hindi po siya nag-comment about dito sa issue ng West Philippine Sea, pero sa digmaan po ng Iran at Hamas, di ba, Palestine, at saka dito naman po sa Ukraine, mga ka-review, nagko-comment po, mayroon po siyang linalabas na mga statement. Pero dito po sa West Philippine Sea, mga ka-review natin, hindi pa po natin narinig ang ating mahal na Vice Presidente. Yan, no? Ano po ang reaction dyan? Sa bangungot naman ng China, yan mga ka-review natin. Stop na ang mga transaksyon na nagmumula sa China, mga ka-review natin. I-stop na po kasi baka po tayo lasunin. 'Di ba? May mga pagkain pong galing China, mga ka-review natin, na pwede po nilang gamitin 'yon,
para tayo po ay ubusin lahat, no? Masasarap pa naman sana. Well, anyway, mga ka-review natin, pinagagaan lang po natin ang ating usapan, no? Dito sa West Philippine Sea issue ito. Pero actually, di ba? Posibleng mangyari yun kung di ba may mga pagkain galing China. O, pwede nilang lagyan ng mga ano, tapos, di doon na tayo. Goodbye, Philippines. Well, anyway, mga ka-review natin, ano man po ang reaksyon, i-comment lang po sa baba para at sa alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman sa balitang ito, alright? Alright mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review. Huwag din pong kalimutan mag-subscribe kaya News PH, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kaya News PH mga ka-review. Maraming salamat po.